Guys, welcome to this channel. Let's say general reading for collective your energy at this time. It's a destiny. You're emotional and maybe you're in love na gusto mong makipag-reunite with someone. Gusto mo ng reunion. Naghangay ka ng reunion kasi na-in love ka. Or emotional or na-attach or na-deeply in love with the person na gusto mong magkaroon ng reunion sa inyo ba? This is your person, Queen of Cups. Parang cold or unemotional siya ngayon. Ikaw naman in love na emotional, parang gano'n na emotional or attached pagdating sa kanya. Sa kanya, siya naman ay parang unemotional, parang wala lang, parang gano'n. Na parang hindi siya emotional right now, itong person mo. Kapag dating sa hindi siya emotional right now. Kasi baka may deceit or kung anong reason. Yan. At parang itong person mo parang nagbibigay ng inspirasyon sa mga parang namatayan na ng pag-asa. No? Kunwari ito, parang wala ng pag-asa. Yung gano'n, parang hopeless na sa buhay. Parang nagsilbing inspirasyon o nagbibigay ng inspirasyon or tinutulungan niya maging positive o mabuhay muli yung ano nila, yung pag-asa, yung loob nila, no? Parang maging or else pwede ding healer to kasi may patay na isda dito, no? Na may pag-asa pang mabuhay o may pag-asa pang mamuhay ng healthy. Yung mga ganun ba, no? Or pwede ding yung person mo ay sikat, pwede ding ganun. Or else ay ano tong the star dito na may pag-healer tong person mo. So yes, may pag-healer to, no? At malalaman mo, healer siya, no? Kahit na hindi pa na-recognize na healer. Healer na hindi yung albularyo, ha? Kundi healer siya na may faith sa God, galing sa God yung kakayanan niya manggamot, yung ganon. Walang orasyon yan pag mga ganyan. Healer siya na, kasi ang guide dito ay celestial being, guys. No? So, pag mga ganito, healer siya na may kakayanan siya na manggamot, makapagpagaling. Siguro gamit yung kamay niya at syempre, doon galing yan sa God yung kakayanan niya magpagaling. Mga ganun yan. So, yan. Pero, hindi gumagamit ng mga orasyon. Yung mga ganyan na healer, no? Kasi, you know, kung ano yung, ano natin dito. Kasi pag mga albularyo, parang, hindi pa nga, ano eh, basta, ayoko na lang manira. So, kasi yung albularyo, occult yung ginagawa nila. Esoteric knowledge or occult yan siya, occult practices or witchcraft. Diba may mga palipad hangin pa sila ginagamit. Orasyon, habak, kung tawagin. Ay. House. You will feel King of Hearts. So, yan talaga yung energy mo dito eh. King of Hearts na gusto mo magkaroon ng stability sa inyo ng puso mo na ito talaga yung parang dinidesire ng puso mo magsama kayo sa isang bahay. Yun ang gusto mong ialok sa person mo eh. Meron kang offer sa kanya. Gusto mo ng relationship with your person. Umpisa kayo ng relationship at titira sa isang bahay na doon kayo maninirahan na stable and secure and feeling safe doon sa inyong tahanan. Yung ganon. King of Hearts, King of Cups, see? And ring. May proposal ka kay person mo. Magpo-propose ka.
Meron kang proposal kay person mo. Ten of Cups. Actually, clarification na yan kung oo, hindi, no? Pero, anong proposal mo kay person mo? Ito talaga. Ten of Cups. Yan ang proposal mo kay person mo. Yung magsama kayo bilang mag-asawa. Ganun. Magsama na kayo, bubuo kayo ng pamilya nyo. Magkaanak kayo, magka-baby kayo, yan ganyan. Mamuhay kayo ng tahimik, peaceful, o sa place na, alam niyo, tahimik, peaceful, may peace of mind kayo, peaceful yung isipan ninyo, no, tahimik yung buhay ninyo at fulfilled, masaya na buhay kasama siya. Yan. Yan ang, at syempre bubuo kayo ng inyong pamilya na masayang pamilya, ganun. Yan. Ano pa ang offer mo kay person mo na ano yung proposal mo kay person mo? Bubunga ng pamilya na. Ano ba yung offer mo kay person mo pa? Let's see. 3. Siguro palagi kang masyal sa ilalim ng puno. Or, matibay yun yung communication with the number 5 here is communication, no? And, spiritually rooted, spiritually, talaga kayo. Yung tide, no? Nakaka-tide, no? 7 is spiritual number yan and may heart pa dito. And, yung maayos yung inyong communication, there's love and, talaga yung nagkakaintindihan kayo. Maayos yung communication yung dalawa na matibay yun yung inyong samahan, yung inyong relationship. At bubuo kayo ng parang family tree, no? A family. Kasi parang family tree to parang ganon. Ganon siya. Okay. Or palagi kayong mamasyal sa ilalim ng puno, alin man dyan kasi collective naman ito. So ayan, palagi kayong mamasyal sa mga mapunong lugar o sa ilalim ng puno, katulad dito, di ba, sa ilalim ng puno to. See, let's see. Tingnan nyo. Di ba may puno dito? May puno dito, hindi lang makita talaga yung katawan ng puno, pero may puno dyan. Yun ang gusto mo. Pwedeng ganun, no? So, ano yung body mong energy right now? Ano pa? Isa lang siguro, sama yan. So, ayan. Actually, you're brave Meron kang goal, meron kang tinatarget na goal o meron kang tinatarget or you're a hunter. Hunter na napaka-brave mo and may focus sa hinahunt mo or kung hinahunt mo yung goal mo or meron kang focus sa hinihit mong target parang may tinatarget ka na may hinanting ka, parang ganun ba, napakatapang mo, napaka-brave mo, siguro may mission ka na to hunt, no? To hunt what? Pwedeng to hunt what? Parang hunter dito yun. Unstable, unsecured, cold, to hunt your person. Hindi. Ay, devil mo ba? So devil or to hunt mga fallen angel, mga ganyan, mga evil forces, mga ganyan ba, no? To hunt devil, fallen angel, evil forces. So ito ay take only kung ano yung makaresonate sa inyo because it's collective reading, kung sino lang makuhaan ng aking guide ng energy for reading, okay? So yan. Alam ko hindi lahat ay makaresonate, so take it as inspiration na lang. Parang ganun. No? Kasi, tarot reading. So, ayan. Dalasan ito for inspiration, ganyan, inspirational purposes, ganyan. Dahil collective to. So, ayan. Queen of Earth, stable, grounded, secure, comfortable, you're intelligent, and may pagka-idealistic ka, nakaisip ka ba ng mga business ideas. Ganyan yung mga Queen of Earth practical, no? Practical, sama na practical, no? And kung maganto marunong sa business or Queen of Earth, someone na grounded, yan, no? You take action. You put up like business or may plano ka magnegosyo or may mga naisip ka idea to start a business or to
expand your businesses kung may business ka na. So yan, and yan talaga parang hunter type, no, hunter. Meron kang hinahunt, no? Are you hunting demons or like a devil or fallen angels? Of course, ako prangkahin ko kayo. If you're a witch or wizard or doing some occult ritual na mga, alam nyo na, yung mga demonyuhan at deceitful, hindi sa inyo energy to. Kasi, tingnan nyo yung ano dito, hunter ng mga evil force. Ibig sabihin, obedient yan sa God, yung nerdingan na to. Obedient yan sa God, may mission sa God, obedient sa God to. Hindi to gagawa ng mga, alam nyo, nakademonyohan. Kasi kung witch or wizard ka, gumagawa ka ng mga spells, under ka sa control ng fallen angels. So, paano ka makapangahat ng fallen angels? Under ka sa control nila. Kumaga, sa ano kanila alagad, sumulunod, no? Sumulunod ko lang nila pag yun ang mga gawain mo, witchcraft, black magic, sorcery, mga spells, mga ganyan, mga kademonyuhan. Sumulunod ka lang nila, under ka sa control nila. Pero itong nerdingan na to, hindi ito gumagawa ng mga ganyan, ng mga witchcraft, sorcery, or any form of witchcraft or mga spells. Kasi yan pa nga ang hunter hunter, maaaring ginagawa mo na ngayon, hunter ng nerdingan, hunter ng mga fallen angel, di ba, ng devil, fallen angel, mga sabihin na natin evil forces, yan. Shining light. Dami-dami naman siguro yung mga hunter na to, no? Hunter. Parang sa pelikula lang, no, yung mga ganon, pero meron yan, may mga ganyang mission, no? Ayoko nang patagalin pa, ayoko nang palawakin pa yung about sa ganyan. Basta meron mga ganyan. Bakit pinapahunting? Kasi, di ba baguhin itong mundong to? Babaguhin. So, merong mga mission na para unti-unti na, o maramihan man, unti-unti na sila may kulong dun sa impyerno. O kaya ay, kung ano man, kung bakit hinunting mo, no? That is your mission from God, yung mga hunting ng ganyan. Mission mo yan from God. Yung hunting ka ng mga fallen angels or mga evil forces like mga demons, fallen angels, mga ganyan. Kasi nasa end of times na tayo. Hindi lang halata, pero may mga propesiya ng mga nangyari. Ang dami na. Kunti na lang yung hindi pa nangyari, di ba? So yan. Propesya mismo sa Bible, ha? So yan. Ang dami na nangyari. Nakasulat sa Bible ng mga prophecy, mga sa Revelation, di ba? So, ito clarification, I think, So, to hunt the devil, no? Ginagawa mo na yan ngayon, yung nahuhunt ka ng fallen angels, mga gano'n? Hindi pa. Ano yung gagawin mo yan soon? Mahunt ka ng fallen angels? Soon, gagawin mo yan. No? Manghunt ka ng mga fallen angels, yan yung mga deceitful, scheming, mga liar, manipulators, yan. Ganyan yan, mga fallen angels sa mga evil side. So yan. Clover. And you will feel more comfortable, relaxed, emotionally fulfilled, love, and harmony with nature very soon or very soon ba? Hindi. Or ngayon. Baka ngayon na. Hindi. Next na mga mangyayari sa buhay mo. Yeah, mga next na mangyayari sa buhay mo. Yan. Hindi man very soon, basta next na mangyayari sa buhay mo. So, yan. Ano energy ng person na yan na in love ka? Gusto mo na reunion with that person. Knowledge. Someone na knowledgeable and may integrity to. Alam niyo may integrity? May integridad in Tagalog, no? Someone na, alam niyo, ano siya, hindi ka sa kanyang tama, no? Kahit wala nakatingin tama yung ginagawa niya, no? Yun ang pinipili niya, yung tama yung gagawin niya. Yun ang mga magandang maging
para sa akin, yung maging politiko o yung mga manalo, no? Kaso, ewan ko kung may mga ganun patakbo. Lalo na maging presidente sana, ganun sana may integrity. Kasi pag may integrity, kahit wala nakatingin, tama ang ginagawa niya. Yun ang pinipili niya, tama ang gagawin niya. So, hindi yan magnakaw pag may integrity. Hindi kagaya sa taong may walang integrity na salita lang, akala mo pagkatiwalaan, na akala mo ay santo o kahit tahimik man, yung pala sa lubang kulo, okay, gumagawa ng mga deceit, no? Pero yung tao may integrity, tama ginagawa niyan kahit walang nakatingin dyan. Ganon yan, no? So yan, at manindigan sa kung ano tama yan, no? Kahit yung iba ay madaming agin sa kanya o magalit sa kanya o kakalaban sa kanya o pag-isahan siya, talagang manindigan niya kung ano yung tama, sa tama siya, sa siya ng tama kahit mag-isa lang siya. Ganon ang mga integrity. So yan, knowledge, okay? Of course, ang mundo ito madami walang integrity. Alam nyo na kung bakit. Obserbahan nyo. So, knowledge. Knowledgeable tong person na to. No? Or passionate na mag-research, acquire the knowledge. Yeah? And someone na knowledgeable, full of knowledge. Ganyan siya. So, yan. It takes me to your soul. Run, baby, run. We're losing time. We're losing lives. Run, baby, run. With me tonight. Tan. Ba't nandito kayo sa loob? Lumabas na. Hoy, dali mo. Tara! Sino ka? Eh, kakakakak ko lang eh. Malinis na yun sa inyo. Ano kaya mga possible na mga next na mangyari sa inyo ng iyong person na yan? Na in love ka? Na in love babo ka? Hindi na kayo maging cold or maging strict or unemotional towards isa't isa kung sa person mo to. And then makarecover kayo sa inyong dalawa, di ba? Hindi na kayo maging cold, hindi na kayo hindi nyo na i-restrict yung sarili ninyo, hindi na kayo para magpigil ba, no? Na makasama yung isa't isa, gano'n, hindi na kayo maging cold. Hayaan nyo yung sarili nyo, sundin yung puso ninyo, yung maging masaya kayo, yung ma-in love kayo sa isa't isa, na kung ano yung naramdaman niyo sa isa't isa, hindi nyo na pipigilan, ganyan. And then makarecover na kayo from emotional turmoil, from yung feeling na left or na loss nyo ng isa't isa, na grief kayo, na dinamdam nyo. Yung ganun ba, sa panghinayang, yung mga ganun na naging emotional kayo, yung naka-experience sa emotional turmoil, kung ikaw man yan as person mo or both of you. Ayan. So, anong next kayo? Mga possible next na mangyari sa inyo ng person na yan, gusto mo ng reunion with that person? Coffin. Anchor. So, maging stable na, lalo na isipan ninyo. At akala na iba, stable isipan nila, pero yun pala, sumusunod sila sa will ng iba. Kasi may mga orasyon, enchantment. Yun pala kay nakukontrol yung isip nila. No? Na mga ganon, kagaya ng gawin kayong cold sa isa't isa, ng person mo, pag-awayin kayo. Yung mga ganyan. May mga spell kasi na ganyan eh. O kung ano pang mga klase ng, alam niyo, deceit yan eh. Madaming deceit dito sa mundong to. Ang course, maging stable na. No? Kung ba maging stable yung isip niyo, panatag, stable, yung parang bangka na may anchor, di ba? Na hindi makaalis, hindi na matangay ng alon yung bangka. So, stable, na sign of stability. And balance as well. And yung secured ba? No? Parang secured kasi, tingnan nyo, meron dito na
coffin na parang sumisimbolo ng protection ito at may nakatutok na liwanag na yung sumisimbolo ng coffin dito ay parang protection niya sa mga spells, hindi makapenetrate, hindi makapasok sa inyo yung mga spells, mga conjuration, enchantments. Kasi pagka napasukan kayo ng mga ganyan, kunwari kung walang ganyan, ay hindi kayo makatulog, manipulahin at kontrolin ng iba yung inyong isipan gamit yung mga spells, enchantments, kung ano pa yung mga deceit nila. So yan, o mga demonic powers nila, kung ano pa, mga negative arrows, mga ganyan. Alam niyo yun, mga bulong-bulong na ganyan. Alam niyo, pag may mga gumagawa ng bulong-bulong, may marinig yung mga parang boses, parang mga, basta ganun siya, lalo yung palipad hangin. Marinig kayo ng mga boses mga boses na parang pinag-uusapan kayo, parang psychic attack kayo. Mga boses ng, alam mo, nag-uusap ng mga tao na lalo na mga kaaway ninyo, parang psychic attack din ba, ganon na may gagamba na alam mo, parang ginagasip kayo and then affected kayo, parang ganon na hindi kayo makatulog, yung mga ganon, that is spiritual attack. Hindi kayo makatulog, hindi maayos yung pagtulog ninyo, or else hindi talaga kayo makatulog, nahirapan kayo makatulog paggabi, yung ganon. Ibig sabihin may mga spiritual attack sa inyo, may mga nagsisend ng mga spells, conjuration, enchantments, may nagumagawa ng ritual sa inyo, may mga atake, mga evil forces, mga ganyan yan. So yan, and ito naman, protection yan siya sa, syempre sa mga evil, no? Sa mga evil forces as well. Ay, ang ganda ng color. And then, anong gusto sabihin sa'yo ng person ay na gusto mo ng reunion with that person? Anong gusto niya sabihin sa'yo? Siya ba itong hindi makapag-take na action person mo? Hindi. Ikaw daw, hindi ka na makapag-take na action like this, o page of wands. Hindi ka na makapag-take na action, o hindi mo nagagawa makapag-take na action. Siguro pagdating sa kanya kasi naging defensive ka. Kasi merong mga na-atake sa'yo para maging defensive ka. Merong deceit, no? Para hindi ka mag-take na action, like para hindi mo siya kontakin, para hindi mo siya kausapin, o para hindi mo siya puntahan, para hindi mo siya tawagan. Kasi meron palang mga atake sa'yo like this. So, parang tinatakot ka nila, no? Kapag nagkipag-communicate ka, pag nag-take ka ng actions person, para may mangyari na hindi maganda o hindi maganda yung resulta, no? O kaya ay masaktan ka lang. Mga ganong pananakot ba? Kaya naging defensive ka daw, o na kailangan mong depensan yung sarili mo, naging ganun ka na maglagay ka na lang ng boundary, no? Kahit na gusto mo siya makausap, gusto mo siya makasama, may ganun daw na deceit. Yan ang lumalabas dito. Pero gusto na itong person na ito na mag-umpisa kayo magsama sa simbahay. Mag-umpisa kayo na yung in a committed relationship na something stable, na full of love, no? Love is everywhere, na you're surrounded by love, no? Parang ma-appreciate din yung buhay na in love, positive in love kayo sa isa't isa, positive yung buhay ninyo, masaya kayo, fresh yung tirahan ninyo, fresh, and you will live peacefully, no? Peaceful yung buhay ninyo, at healthy yung inyong pamumuhay, yung inyong relationship, yung ganun ba. And pwede naman malaking offer siya sa'yo, or else ay yun ang gusto niya, ano ba to, yun ang gusto ng person mo, na mag-umpisa kayo ng yung Page of Pentacles dito, ng magsama agad. O yun ang gusto niya dito sa Ace of Pentacles, kasi may bahay na dito tingnan nyo, at mamuhay kayo na, alam niyo, in love sa isa't isa, positive yung buhay niyo, active kayo, and fresh yung paligid, you'll start a fresh start, no? Fresh, and positive yung pagsasama ninyo, positive na masaya kayo, energetic na masaya, no? And you're free, no?
you're free, malaya kayo na mamuhay ng payapa, masaya, gano'n, together. Yan ang gusto niya. No? So yan. And then, ano pa? Gusto niyang, tumalis. Wait lang. Uy! Uy! Kahit di umulan, may siya. Wait lang. Subulog-sub yung tubig. So, yan. And then, ano pa? Gusto sana ng person mo na mangyari sa inyo ba? Para alam mo. Yung mamuhay talaga kayo ng peaceful na makapag-heal kayo. At doon kayo mamalagi o maybe titira or mamasyal sa place na may mga puno na lugar, may mga ibon. Marinig niyo siguro yung mga tunog ng ibon, iba-ibang ibon, gano'n. And then makikita kayo ng mga ibon doon. Ganyan. Yan ang gusto niya. Ayun sa kagubatan o sa nature. Yan, ganyan. Gusto niya mga pasyal kayo palagi sa mga ganyan. O yan ang lugar na titirahan ninyo. May mga ibon, mapuno na lugar na kung saan makapag-heal kayo at ma-relax at mamuhay ng peaceful, payapa, no? So, ganun. Ano ba nagustuhan mo sa person mo? Bakit na-in-love ka sa kanya? Abundance, baka abundance yung buhay ng person mo. Or else ay dahil abundant yung buhay ng person mo? Hindi. Hindi daw. Dahil sinishare ng person mo yung kasi may prutas. Abundance niya. May pagkain niya sa mga hayop. Tapos share ng person mo yung pagkain sa mga hayop. Yun ang nagustuhan mo sa person mo. Merong mga prutas dito, di ba, may ibon. Para bang ano siya, mapagmahal sa mga hayop or abundant. Yun na nga, sinishare niya yung abundance or kung hindi man abundant yung buhay, yung pagkain niya sa mga hayop. Yan. At clarification of the abundance here. Na kahit clouded yung isipan ng person or parang na-stuck siya, ay nagwi-wish siya na maging abundant yung buhay niya. Para ma-share niya yun sa mga hayop. Hindi. Alamin natin. Kahit na parang na-stuck siya or clouded yung judgment niya, parang hindi niya alam yung gagawin niya, parang na-stuck siya, ay sinishare niya pa rin yung abundance niya, yung pagkain sa mga hayop. Hindi. Yun talaga na sinishare niya yung abundance, yung pagkain sa mga hayop. Parang na-stuck, parang there's na mahilig to sa hayop. Kasi may hayop, hindi. Na yun ang gusto niya, i-share niya yung pagkain sa mga hayop. Yun ang gusto niya, i-share niya yung pagkain sa mga hayop. So yan, yun talaga ibig sabihin din dito. Yun ang nagustuhan mo sa kanya. Gusto niya i-share niya yung pagkain sa mga hayop. Na sinishare niya yung pagkain sa mga hayop. Hindi lang gusto niya na i-share yung pagkain sa mga hayop, kundi sinishare niya din talaga yung pagkain sa mga hayop. At gusto niya, kung may pagkain siya, i-share niya yung pagkain sa mga hayop. Yan. That's niya. So yan. And ano naman ang nagustuhan sa'yo ng person mo? Na yung person mo na gusto mo makipag-reunite na in love ka. Eto, kasi meron kang mission, no? From God, you're supported and maybe guided as well, no, ng kalangitan ng God, ni Jesus Christ man.
May mission ka. Parang kagaya ng may, yung tungkod ni Moses, pero mahaba lang yun, di ba? May ano daw yun eh, may serpent na nakaukit. Basta ganun, merong serpent na figure sa kanya, ano, sa tungkod niya, di ba? Serpent. Kasi, ayan, katulad niya, no? May pakpak. Yan. So, ibig sabihin, mayroong mission from God. No? Mayroong ka mission from God. So, yan. Yun ang gusto niya sa'yo. Dahil alam niya na may mission kayo together from God. Kasi alam niya kasi may mission kayo together from God. Kaya yun ang gusto niya sa'yo. Na person mo. Ano pa? Ano gusto sa'yo ng person mo? Na in love ka sa kanya. Ay, uy, hala. Partner, oh. Kasi ano ka, stable, grounded, secured, hardworking, king of earths, practical, passionate sa work mo. Brave na gawin ang trabaho na kahit siguro mahirap na trabaho kasi may red dito. And reliable, a good provider, parang King of Pentacles and Three. So yan yung nagustuhan niya sa'yo. And ano kaya ang mga next pa mangyayari sa inyong person na yun? Next. Ewan ko lang kung agad-agad. Whip. Ano pa? What's with the whip here? Sa mga next na mangyari sa inyo. Merong mga magpa-clouded ng judgment nyo. Or, ninyong dalawa, merong magpa-clouded. Hindi. Merong magpa-clouded ng judgment mo. Hindi. May magpa-stuck sa'yo. Hindi. May magpa-stuck sa inyo. Hindi. May source eh. May magpa-confuse sa'yo. Hindi. May magpa-confuse sa inyo. May magpa-confuse kay person mo. Baka kay person mo lang. Kay person mo, may magpa-confuse kay person mo. Pa-confusein niya kung na siguro devil to. Ang pa-confuse sa person mo. Devil, may magpa-confuse sa person mo. Mukha nga, devil. Pa-confusein niya yung person mo. Na susulan niya o manipulahin niya yung isipan ng person mo na pa-confusein niya kung ganyan talaga yun sila, napapa-confuse yan. Bakit? Nung sinindan ako ni Satanas ng ano, yung si Anubis yung sinend niya sa akin. In-interview ko sa Anubis gamit yung perception ko. Basta, hindi makarelate yung iba nito. Basta ganun. Makikita yan sila, madidinig at makakausap. Maramdaman pag may perception ka. Lalo kung nahasa na yung perception mo. Nahasa-asa na. Parang gano'n. Alam niyo kung ano sabi ni Adumis? Sinento siya sa Satanas. Tinanong ko kung bakit siya nandito. No? Tinanong ko siya eh. Sabi niya, sinento siya sa Satanas. Sinento siya ni Lucifer. Yan. Inutusan ni Lucifer. Kasi utusan niya ni Lucifer eh. Si Anubis. Inutusan daw siya ni Lucifer. No? Na pa-confusein ako. Kaya nga napapa-confusion sila eh. Tapos ano pa ba yung isa? To destroy? Tatlo yun eh. Yung sinabi niya eh. Nakalimutan ko na yung isa ata eh. Basta confuse ata, destroy at distract. Parang ganun. Ewan ko, nakalimutan ko yung isa. Yun ata eh. Basta ganyan yan sila. No? And deceit nga eh. Deceitful. Basta ganun. Hanggang dun lang. Kasi mahaba pa eh. So yan. Basta nagpapakonfusion sila. Example ko lang yun. Kahit sila mismo nagsasabi na ganyan, no?
Pa-confuse niya yung person mo na hindi ikaw yung the one. Sabihin na natin. Ganun. Na hindi ikaw yung the one. No? Na hindi ikaw yung sinent ng God para kay person mo. Oo. Na hindi ikaw daw yung pa-confuse niya yung person mo na devil na yan. Para ma-confuse yung person mo. Pa-confuse nga siya. No? Yung person mo para malito si person mo. Para hindi sure si person mo. Or para magkaroon pa ng doubt si person mo kung ikaw ba talaga yung iba. Or para syempre para hindi sure si person mo. Para maging unsure si person mo na kung ikaw ba o iba. No? Kung ikaw ba talaga, yung ganun ba, kung sino ba talaga ang tunay na the one para sa kanya, na mag-take ng action sa kanya, yeah, kasi meron dito, Knight of Wands, na sinent ng God para sa kanya. Ibig sabihin, ginaguide ka ngayon. Pero kahit alam ng person mo na may mission ka from God, o meron kayong mission together from God, no? Ay, pa-confuse nga siya. Kahit gano'n na sa isipan ng person mo, pa-confuse siya. Siyempre, alam niyo may devil, madami sila manipulation, deceit, no? Paniwalain na kumbinsin na sa person mo, hindi yan yung the one sa iyo, para sa iyo. Hindi yan yung si ganito, ganyan. Basta madami yan silang deceit, madami yan silang paraan sa gano'n. Ganyan yan. Ayan, no? Whip. So, parang mang-atake ng whip Mang-atake kay person mo. Itong devil na pa-confuse niya si person mo na para magkaroon pa siya ng duda or doubt or para hindi siya mag-ensure na kung ikaw ba talaga yung mag-take na action sa kanya. Kung ikaw ba talaga yung sinent ng God sa kanya. Kung ikaw ba talaga yung the one para sa kanya. So, yan. Pwede na sa reversal ito siya. Ano pa? Next kaya na mga mangyayari sa inyong person. So, may mga ganyan pa mga mangyayari. Clouds. Taboy naman to ng God yung yung devil na to. May mga evil forces. Protekta naman kayo ng God. At ganyan talaga dito sa mundo. Kahit si Jesus Christ nga di ba? Tinatempt pa. Gusto pang himukin o kumbinsihin ni Lucifer, no? Kung ano yung gusto niya na umanib sa kanya, na magbow sa kanya si Jesus Christ, mga ganun ba, no? Madami hindi aware dyan sa mga deceit and scheme ng mga evil forces. Madaming natatrap din, madaming hindi aware pero ganyan talaga dito sa mundo, may mga ganyan. Kaya dapat maging mapagmatsyag. Maging wise. Maging wise ang isang tao pag marunong siya mag-acquire ng wisdom through experiences niya and through experiences of others and using his or her keen observation. Yung mga ganyan, no? Grabing deceit ito sa mundo. Hindi lang mga evil forces, hindi lang yung mga mga fallen angels at mga demonyo ang gumagawa ng deceit dito. May mga galamayan sila, may mga sumulunod na mga tao na evil, like witches or wizard na nagpaanib sa kanila para lang makuha yung gusto nila, para manghalit, para gusto nila ng power or authority, or gusto nila ng yumaman, o gusto nila na makuha yung gusto nila, umiral sa kanila, inggit. Akala siguro nila hindi sila parusahan ng God dun sa kabilang buhay na
nagpaalim sila sa kadiliman, pinipili na lang maging masama, gumawa ng masama at mga evil, sa Bible yan, may parusang God sa mga evils. Kahit yung mga fallen angels, di ba? Parusa ang God sa kanila. So, yan. Yung mga fallen angels niya, forever talaga yung makulong dun sa impyerno. Yan ang katapusan nila. So, nasa Bible naman yan eh. So, ano pa, mga next na nangyari kayo sa inyo ng person mo. Tingnan natin ha. All tied up. Mga all tied up. Sino ito mga all tied up? Ikaw? Baka buto eh. Ikaw restrict ko. I-restrict ka. Merong mag-restrict sa'yo. Merong mag-tie. Merong mag-bind. Merong mag-restrict sa'yo. Merong magpiring din ang mata mo. Parang ganun ba? Parang pa-clouded din yung judgment mo, isipan mo. Basta may mag-restrict sa'yo. Pero, meron namang mag-protekta sa'yo. Kaya siguro, matuto ka na manghan. Dahil basta ma-restrict ka, matuto ka na manghan ng mga evil forces. Yan. Diyan mo ma-discover yan kung may ganyan ka makakanan. Pagka mayroong mga na-atake sa yung mga evil. At malalaman niyo pag may mga na-atake sa inyo ng mga evil forces or fallen angels. Kasi uungol yung mga asok, may asok eh. Uungol yan. Pag may mga parating ng mga ganyan. Yan ang sign. Kasi naaamoyin sila ng aso yun, nasi-sense. So, doon mo yan madidiskubrahan yung kakayanan mo. Tuturuan ka ba ng mga anghel para makapanghan ka ng evil forces? Hindi mo pa daw nagagawa yan eh. Hindi. Ano yung madiskubrahan mo na sa sarili mo? Hindi. Tuturuan ka ba ni Jesus Christ kung paano ka makapanghan ng evil forces? Si Jesus Christ, hindi. God magtuturo sa'yo. God mismo ang magtuturo sa'yo kung ano yung gagawin mo, kung paano. Parang innate na yan sa'yo o bibigyan ka ng kakayanan ng God para gawin yan or baka inborn na sa'yo na yan dahil yan ang mission mo din. May mission kang ganyan. Yan ang so malalaman mo na lang yan kung sino ang makaresolve dito o anong gagawin mo. Basta yun ang mangyari muna. Ma-all tied up ka. So dahil sa yan ang ginagawa sa'yo ng evil forces, tuturuan ka na ng God, no? At tuturuan ka na ng God, paprotektahan ka ng God, kahit ma-tied ka, paprotektahan ka ng God. At doon kasi, magkaroon ka ng urge na makawala, no? At syempre, depensa mo yung sarili mo. So, for you to defend yourself, kailangan mo hantingin sila, no? Parang ganun ba? Pero, meron ka na yung ganyan kasi nakakayanan or bibigyan ka ng ganyang kakayanan na manghunt ng mga evil forces na yan na mga atake sa'yo. No? Yan. Parang darating zero agad yung tulong ng God from God and then tuturuan ka niya kung ano yung gagawin mo. Ganyan din sa akin eh. Pero nagagawa ko na yun. Yung sa akin. Gagawa ko na yung mga ganyan. Pero minsan tinatamad ako. Minsan guys, gina-chain sila yung mga evil forces. Minsan, inyo ay gusto nyo ko i-restrict ha, sisip-isip ko, kaya i-chain ko. Ang gigigil ako eh. Yung sa akin, nagagawa ko na yun, sa hindi pa eh. Hindi mo pa nagagawa yun eh. Ano mo na lang yung malalaman mo pagturuan ka na ng God, pero ma-restrict ka muna. No? Ganyan talaga yan. Experience mo yung na-restrict ka nila, kontrolin ka nila, restrict ba? No? Kaya ma-stuck ka, para makaroon ka na stuck ka o na-stagnant ka. Ganyan. Doon, yun ang sign na ma-restrict ka. Para ma-stagnant, ma-stuck. Ganyan.
Obserbahan mo. Yan daw mangyari sa'yo. Tapos, yan, darating na yung tulong ng God yan. Dadating na yung God, no? Yung tulong ng God. Oh. At tuturuan ka na ng God kung ano yung gagawin mo para ma-hunt yan sila. So, ayan. Ito na lamang for collective reading.